Hi guys! Welcome back to another video. This time, gagala tayo sa Malaysia. At andito tayo ngayon sa NAIA Terminal at waiting na sa ating boarding time. So, after 4 hours of flight, we are landed safe here in Kuala Lumpur, Malaysia. So, from airport, guys, nag-KL Express train kami and it costs 60 ringgit each and it takes 35 minutes to KL Central. So, mas madali lang talaga siya. At nag-grab na lang kami from KL Central to hotel namin, guys. Room tour tayo, guys. Room tour. O, diba? Ang laki ng toilet nila. Yeah. This is the bed. Ayan yung door niya, guys. So, may pasalamin dito. Tsaka may TV dito. At bas, ano siya, may pa ganyan. Ayan yung view sa labas. Wala lang. Cover natin. Saka ito. May TV. Barbecue sauce. First meal. So, next morning, guys, ito na yung view sa labas ng hotel namin. So, ang hotel pala namin, guys, is Regalia Hotel. So, this time, we are on the way to Batu Cave. At nag-grab kami and it costs 16 ringgit from our hotel. Mas convenient gumamit ng Grab sa Malaysia. Although, mas higher yung price niya compare sa kung magte-train lang kayo. Pero, worth it naman kung mag-Grab. So, finally, we arrived in Batu Cave. Sobrang init lang talaga that time, guys. At crowded na rin. Better to go there early as you can para di masyadong mainit at di din masyadong crowded para walang gaanong photogrammer na rin sa mga pictures. Nag-pictorial lang kami saglit at nag-ikot-ikot at di na kami masyadong nagtagal dahil nga di namin kinaya yung sobrang init. By the way, guys, it's not my first time here in Malaysia. Way back 2015 to 2017, nag-work ako dito as an OFW. So, after 6 years, nakabalik ako as a tourist. O, diba? So, nung time na nag-work ako dito, guys, sa Malaysia, hindi ko gaano na-explore talaga ang Malaysia. Kasi nga, palagi na lang akong work that time. So, walang galaan, as in wala. So, after nag-ikot sa Batu Cave, we book a Grab ulit para papuntang Bukit Bintang para magpalamig kasi sobrang init talaga, guys. And it cost 15 ringgit sa Grab papunta sa Bukit Bintang sa Pavilion Mall. So, nag-ikot-ikot na naman kami dito to find a place na makakainan for lunch. Maganda pala dito sa Bukit Bintang, guys. Maraming mga malls. Meron yung mga high-end at brand at meron din yung mga affordable, perfect for shoppers and pasalubong na rin. So, after nakapag-lunch, nag-shopping ng konti, nag-sale hunting tayo para makamura, o, diba? So, we decided to go back sa hotel kasi nga bumuhos na yung malakas na ulan. Ito yung view ng swimming pool sa hotel na which we are staying and pack. Ang ganda talaga, guys, diba? So, after humupa ang ulan, so we decided to go to Petronas Tower para i-explore na naman dun ang Suria KLCC. At ito yung view at the back sa Petronas Twin Tower. May pa-water fountain dito, guys, every night. May musical fountain ang tinatawag nila dito. So, which is hindi na namin nakita pa kasi hindi na kami bumalik sa gabi. So, inantay talaga namin na dumilim para lang makapag-picture dito sa Petronas Twin Tower. At take note, guys, nabudol ako dito, ha. Marami kasing nag-o-offer diyan for pictures. At start, nagtatawaran kayo, but after ng mga pictorial na ganap, mamubudol talaga kayo, guys. Kaya huwag kayong magpabudol kagaya ko.
So, pero in fairness naman sa mga picture na kuha nila, ang ganda talaga kasi may mga pailaw silang ginagamit. So, ang ganda ng kuha nila. So, if pupunta kayo diyan ng gabi at ayaw nyong mabudol na kagaya ko, better bumili kayo nung pailaw effect na gamit nila. In our second day, we explore Merdeka Square. At sa harap ng Merdeka Square, guys, is the Sultan Abdul Samad Building. Ang ganda, di ba? Nag-ikot-ikot lang kami dito and explore namin bawat sulok ng places na to, guys, para masulit yung pagbisita namin dito. So, ayun lang, na-pictorial lang ng konti. After namin nag-ikot dito sa Merdeka Square, guys, nag-travel kami papunta sa Genting Highlands. So, and we stay there for 1 night lang. So, we have a chance, guys, na ma-explore namin itong indoor theme park dito sa Genting Highlands. So, na-amaze ako sa sobrang ganda ng ng theme park nila. Tapos, may mga malalaking mga rides. So, sulit yung mga pagpunta namin dito. So, we stayed sa hotel na 15 minutes lang ang drive from Resort World Genting. So, hindi ko na mapapakita sa inyo, guys, kung ano yung hotel o saan yung hotel na inistayhan namin kasi may story behind that hotel. Supposedly kasi magsistay kami sa Genting for 2 nights, pero we decided na 1 night na lang yung stay namin. So, we decided to go back sa KL after ng 1 night stay namin dito sa Genting. So, I will advise sa gustong mag-Genting Highlands, better do a day tour na lang kasi mahirap mag-book ng Grab or even taxi, mahirap lalo na paggabi. Kasi na-experience namin, nagbayad kami ng 50 ringgit sa taxi, guys, pabalik sa hotel. If Grab lang yun, it costs only 13 ringgit. O, diba? Ang mahal. Pero no choice, pahirapan talaga sa Grab, lalo na paggabi. Kami lang, okay lang siguro na magstay kayo sa Genting overnights or how many couple of days kung may sasakyan kayo. Kasi hindi kayo mahihirapan. Pero pag mag-commute lang, guys, ang hirap talaga, guys. So that's the reason why we decide na i-cancel yung booking namin for 2 nights instead. 1 night na lang yung stay namin at bumalik na lang kami sa KL. Kasi ang hirap, guys, ang gastos pa. Pero na-enjoy namin yung Resort World, guys, kasi nung first namin punta doon, na-enjoy namin yung indoor theme park, tapos na-enjoy namin yung mga malls nila, na-enjoy din namin yung casino. Take note, na-casino din kami, o, diba? So, yun na nga, bumalik na kami sa KL on the next day. Skip na natin yung 3rd day, guys, kasi walang ganap. Nag-travel lang kami from Genting to KL. Ayun lang. At 4 days, pumunta kami dito sa Sungay Wang, located in Bukit Bintang. Mall din siya, guys, na dito rin kayo makabili ng mga souvenirs at mga mura lang din yung mga paninda dito. So, after lunch, we went to KL Tower at may admission fee pag gusto nyo pumasok. Price for non-Malaysian or tourist na kagaya ko sa observation deck, 60 ringgit each. If sa sky deck naman is 110 ringgit each. So, pricey siya, diba? So, we decided na sa observation deck na lang yung i-avail namin. So, hindi namin makompare ano yung kaibahan ng sky deck at saka yung observation deck. Medyo namamahalan na kami sa sky deck. Parang same view lang naman ata. Pero for me lang ha, mas maganda siguro sa gabi doon kasi makikita nyo yung view at yung mga pag-iilawan ng mga buildings. Pero worth it naman. Ang ganda rin ng view na makikita. Kita nyo talaga ang buong KL na view. If pupunta kayo ng Malaysia, one of the places pa rin siya na you must try to visit. Kasi one of the experience nyo na rin sa pag-visit nyo sa Kuala Lumpur, Malaysia.
Quick room tour tayo guys. This is the hotel we stayed after namin nakababa from Genting Highlands. The name of the hotel is Pacific Express Central Market. As in, nasa likod lang siya ng Central Market. After ng quick room tour guys, akit tayo doon sa roof deck nila which is located ang swimming pool. Maliit lang yung swimming pool pero maganda yung view kasi overlooking din yung view niya. So, worth it din yung stay namin dito for one night. Ayun na nga guys, ang hotel na pinagstayhan namin is nasa likod lang ng Central Market. So, we had a chance na i-explore ang place. So, dito na rin kami bumili ng mga souvenirs for pasalubong kasi nga mas mura rin dito guys. At eto pa oh, may ukay-ukay pala dito sa loob ng Central Market. At sa gilid lang ng Central Market guys, makikita niyo ang tinatawag nilang The River of Life. Mas maganda daw dito pag gabi kasi may dancing symphony fountain show sila dito. In a fifth day guys, we went to Damansara, Malaysia. One of my friend na nakatira na sa Malaysia invited us for a stay overnight sa place nila. So we had a chance na makapag-swimming sa kanilang napakahabang swimming pool guys. As in 190 meter long infinity pool daw to. So na-amaze na naman ako sa ganda ng pool nila.